Guys, ito na yung ating update ngayon dahil ilang araw mo ulan, so medyo bumagal tayo at padahan-dahan na natin nilipat yung ating mga butterboard guys. So naka-ready na yan lahat. Bukas lipat ang lipat, dire-diretso na yung ating pagtatrabaho. Yan guys yung ating latest update at naipista na natin yung mga unang buhos ng poste natin guys. Makinis yung poste natin sa ilalim guys, pero nilagyan ko talaga ng ribukada tawag doon dyan para pag nag-finishing tayo hindi na siya mahirap. So ayan na guys, yan na guys yung ating window label, nakapwesto na rin. Ito yung bandang likod natin. Ayan na guys, ayan, makikita na natin yung forma ng ating ginagawa. Ito na guys yung bandang likuran. Ayan, kitang kita na yung ating pinaghirapan guys. Ayan guys, ito yung ating top view. Ayan ang ating nangyari sa loob ng 15 days na to guys. Ayan, tuloy-tuloy lang. Ilang araw kasi yung ulan kaya nahinto tayo. So at least kahit paano ay na-ready ko na rin yung mga butterboard ko. Ayan guys yung ating pinaghirapan, nakikita na natin. Ayan. Ayan, ito yung terrace natin guys, hindi pa natin kasi dahan natin lagyan ng poste. Pauli na lang natin yan kasi wala namang problema dyan. Ito yung pinakasala natin. Ayan, kwarto. Ito yung ating dining tsaka kitchen. Ayan, 6 meters by 3.5 yan guys. Ayan, sorry. Napansin nyo guys, nakikita na natin yung forma kasi sinabay ko lahat ng hollow blocks guys, sinabay ko lahat paakyat kasama na yung partition. Ayan ang harap natin. Ayan, simula dyan sa ating entrance. Yan ang pinakasala natin guys, papunta sa dining, sa kitchen. At ito pala yung kwarto dito sa harap. Ayan, ayan ang unang kwarto at pangalawang kwarto natin. Ayan guys, yung dalawang pintuan ng kwarto natin magkatabi sila. Ito naman yung ating common toilet. Ayan, ayan guys. Ayan guys, ito yung pinaka-end dito sa labas. Ayan, at yan naman yung ating private toilet para sa kwarto. Ayan guys, kitang kita na natin yung ating trabaho. Medyo mabagal na kasi kami guys, kasi nasa taas na kami at 4 lang kami na trabaho guys, kaya abot-abot lang. Ito yung master bedroom. Ayan. So ayan guys yung ating back view. Ayan. Kung napansin ba guys, ang taas na natin. So ayan guys, medyo magulo pa yung trabaho natin dahil hindi pa malinis at hindi pa natin naipantay yung lupa. Ayan yung bintana natin guys, 4 feet by 120 ang ating bintana guys dito sa kwarto. Ayan, sa kwarto yan guys, yung pangalawang kwarto. Ayan guys, dito tayo ngayon sa dito lang bandang kitchen at ito yung dining natin. Malawak yan guys, dito sisikip dito. Ayan, ayan pala guys yung aking bintana dito sa may bandang sa sala. 6 feet by 120 yan guys, malapad yung bintana dito sa harap para papuntang harap na kalsada. So ayan guys, yung ating asintada at yung poste natin guys.
Ready na yan guys. Baka sabihin nyo guys, yung poste natin pangit. Talagang inahawan ko na talaga, sinabuyan ko na ng buhangin yan tsaka semento para magpalitan natin. Tingnan nyo guys yung ilalim, napakakinis nyan. Yan, sulit na sulit yun guys. So ang tambak natin ay mataas pa. Yan pong level ng tambak natin. Mataas to guys. Ito naman guys yung design ng ating bintana dito sa harap ng terrace. Ayan. Dalawang maliit siya guys na diretsuhan. So ang angat niyan sa flooring ay 60 lang, 60 cm lang siya guys, pataas. Mataas yung ano dyan bintana. So ayan guys. Ayan ang ating latest update. At yan guys yung ating front view. Ayan guys yung front view natin. Marap na nakakarap sa kalsada yan guys. So ayan. Diba malaki yung bintana natin sa may sala. Kaya kung depende na sa inyo guys, kung gusto nyo talaga maganda yung sala nyo guys, kailangan talaga dyan yung bintana malaki. Kaya ginawa ko dyan guys malaki. Kasi yung ating normal lang na bintana sa kwarto ay 4 feet by 120 lang. Pero yung ginamit ko sa sala ko guys, 6 feet by 120. So medyo malaki siya. So yan guys ang ating latest update ngayong araw. Abang-abang nyo guys ang ating susunod na mga video guys, at para makita nyo kung ano yung takbo nating trabaho. Maraming salamat sa inyong panood guys. Thank you sa pagpanood. Bye bye.